Alas 5 Jess na, 1 Western Visayas na. Alas 5 Jess na, 1 Western Visayas na. Mga balita nga atong tutukan subong Miyerkules, mga insidente sa pagpangawat na record sa Western Visayas kag Negros. Pagpangawat ng cellphone sa isa ka balaligyaan sa Hamtik-Antique nahuli kam. Samtang lalaki nga nangawat ng speaker kag lamesa sa Bacolod City arestado. Truck nga may karga nga isda nakabunggo sa van sa Nabasaklan. 17 ka persona napilasan. Tricycle driver patay matapos gintiros ang riding in tandem suspect sa Murcia. Pag-obserbar sang Kwaresma, nagsugod na subong nga Ash Wednesday. Pagpuwasa sa paggamit ng social media, ginapanawagan sang simbahan. Kagin-rehabilitate nga Halandoni flyover sa Iloilo City, liwat kayuhon, bangod sa nakita nga mga depekto. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Maayong hapon Western Visayas kag Negros Occidental, malantaw man kita sa live streaming sa YouTube channels ng GMA Regional TV kag Facebook page sang 1 Western Visayas. Sa nagapanguna nga balita, pagpangawas ng cellphone sang isa ka lalaki sa balaligyan sa Hamtik-Antique na hulikam. Samtang sa Bacolod City, lalaki na hulikam man nga nagpangtaban sang speaker kag lamesa. Si Kim Salinas nakatutok. Makita sa video ang pagsulod sa isa ka lalaki nga nakakalo kag naka-face mask sa balaligyan. Nagdiretso ini sa lamesa kag ginpulot ang cellphone. Antes nagwa, iya inigintungtong sa istante malapit sa portahan. May isa pagid ka lalaki nga nagabot. Sadtong ation, manasig aging kuha sa lalaki ang cellphone kag naglakat. Natabo ang insidente sa Barangay Poblasyon 3 Hamtik-Antique kahapon sa ngaga. Sunod sa tagiya, ang lalaki ang nagpakuno-kuno nga customer para mangin masako sila. Ginorderan sila sini sa madamong items. Kung damo ya ginabuol tapos do kada sip sa pangambala ga-order aw. Pagpati ni Reyna, bentagin nila ang tuyo nga kawaton sa suspect. Ugaling, nagduda na siya nga daan sa aktwasyon sini. Gani ginpamandayan niya sa iya timbang. Apang, nakalusot sa gihapon. Hindi inisigurado kung upod sang suspect ang nag-abot nga lalaki. Apang hindi niya inikilala. Ang cellphone na nagabalor sang 10,000 pesos. Sa investigasyon sa Hamtik Police, nagpalagyo ang suspect padulong sa San Jose sakay sa motorsiklo. Wala pa natubod ang identity sang lalaki, kag kundi gini nagpadulong. Nagka-coordinate man kita sa San Jose, may man kita pero sige pa nga aton nga backtracking aton nga mga CCTV. Sa Rizal Street, Bacolod City, nahuli kam ang pagpangawas sa lalaki sa isa ka establishmento. Sa CCTV footage, makita nga ginpasaka sa lalaki nga nakaputi ang roll-up door tubtob nga nakasulod. Wala na nakuha sa video ang aktual nga pagpangawas sa sulod. Apang sang nagwa na, makita nga may bit-bit na ini nga speaker kag lamesa kag manasig nga nagsakay sa depasayro nga jeep. Ginpost sang ginbaligyan sa suspect sa Barangay 23 ang ginkawatan nga items sang Pebrero 16. Makaligad ang duwa ka adlaw, nadakpan ang suspect kag ang post amo ang nanginpalagyan nga nadakpan ini sang kapulisan. Kita gini ka kuryosi nga kawatan dre sa area namon ni kay kapilano ni ka business siya na dakpan nga nang awat pero dakpan siya just because nga yun na-identify nga ang mga gamit lang baligyan. Upod kay Cirilo Renduque, Kim Salinas, 1 Western Visayas. Truck nga nagakarga sang isda nakabunggo sa depasahero nga van sa Nabas, Aklan. 17 ka tawo na samaran. Si Julius Bilacaol nakatutok. Hindi pagulaga, hindi pagulaga. Relax lang gate. Relax lang gate, ano na. Sabad gawa puro ka man. Ginbululigan sa mga pumuluyo nga makuha siya pulungkuha ni ng driver. Ini ang naipit matapos bumonggo ang iya ginadala nga truck sa nasugata nga depasahero nga van sa Barangay Habana, Nabas, Aklan kahapon sang hapon. Ang truck ang may karga nga 80 ka banyeras ang isda nagikan sa Tibiao Antique. Dalon kuntani ini sa Katiklan, Malay, Aklan. Ang truck driver ang ginkilala kay alias Jeff, 43 anyos ang Tibiao. Base sa pahayag sini sa kapulisan, pag-abot sa dulhugon nga bahin sang dalan, napatsyan sang makina ang truck kag nagsaylo sa lane sang van. Pagtapak sa Prino, ulan na nagdadya Prino. Nano strike sa kuno pag sulok siya.
nag-lock ang Manila. So wala yan na makabig, pabalik siya niya. 17 tanan katawo na samaran sa aksidente. 15 kasakay sang van lakip na ang driver nga ginkilala kay alias Julie, 49 anyos ang Kalibo Aklan. Subong man ang truck driver kag pahinante sini. Kung sus man ako na kanan sir, kasi may mga lastro ng mga importer different parts sa kailang alawas. Sa 80 kabanyera sang isda, 17 lang kabanyera ang na-recover sa Tagiya sini, kag ginbalik na lang sa Tibiao. Ang operator sang van na nagbulig na sa pagpabulong sa mga sakay sini. Ginahulat pa sang Nabas Police ang aksyon sa Tagiya sang truck. Wala pa sa pag-istoryahan ay patigayon sa mga involbado sa aksidente. Bangod ginahulat pa nga makagwa sa ospital ang duha ka mga driver. Handa naman magbulig ang Nabas Police sa tion nga mayara sang luyag magpasaka sa reklamo. Upod kay Cirilo Rendoque, Julius Belacaon. 1. Western Visayas. Para sa dugang mga balita sa Negros kag Panay, mangin kaupod ta si Adrian Prietos. Adrian? Yes, George, mga puso, madamong kinasalamat. Tricycle driver patay sa gintiro sang riding in tandem suspect sa Banwa sa Murcia. Sa Irene Pedreso nakatutok. Nakakordon kag may dugo ang tricycle nga ini sa tungasang dalan sa Barangay Santa Rosa, Murcia, sang nalabayan sa pila ka mga motorista. Ang driver sang tricycle ginluthang sang riding in tandem suspects pasado las 7 kay inas ang aga. Tatlo lang kalupok yung naabda namon di pa gano. Uway namon yung makilalang na gano kung sino. Kita namon di ang tricycle ara na damo tapos siya nagakaya na da sa iyang motor. Pero ang yang nagtiro nagbabalik na yaw. Ginkilalang biktima kay Roger Bayotas, 44 anyos, nagdulong iniisang pasahero sa eskwelahan sang nagluntad ang pagpangtiro. Then sang pag-abot niya na di sa marker, dayon una siya nga gintiro, then abante pa ni siya kag ginsunod pagid siya sang aton nga shooter kag gintiro sa diri nga dampi. Diri na siya gintiro ma'am sa pagpundo yan na. Dead on arrival sa ospital ang biktima bangod sa naagom nga mga pilas sa ulo, liog kag iban pa nga bahin sang lawas. Responsable nga amay kag bana ang pagkakilala sang iloy sa biktima. Buot na saya ma'am, adlaw gabi iga pang lakato na sa gapangita na sa pangabuyan para sa mga kabataan niya. May pagpati ang pamilya nga posible may kaangtanan sa konflikto sa duta ang motibo sa pagpatay sa mga sospek. Wala lang nila ginilabtan to ya, kay diway mo nalabot. Ang ilan yan, nakikig-away kami, bakit na yan sa duta ya. Ginkumpirma sa kapulisan nga may motibo naman sila nga ginatutukan, apang wala nila gindetalye samtang nagatipon sang ebidensya. Padayon nga ginapangita ang nakapalagyo nga mga sospek. Upod kay Reynald Castillo, Aileen Pedreso. 1. Western Visayas. Mga kapuso, pagpalhit sang abo sa agtang sa mga Katoliko ginpatigayon sa pag-obserbar sang Ash Wednesday subong nga adlaw. Paglimita sang paggamit sang cellphone kag social media. Ginapanawagan sang simbahan. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas live sa Haro Metropolitan Cathedral. Kim? Jert, amat-amat na nga nagakapuno sa mga tumuluo ang Haro Cathedral para sa 5:30 p.m. nga misa dugay-dugay para umay kang tanan sa pag-obserbar sang Ash Wednesday. Dumdumatao nga ikaw yabok, kag sayabok, ikaw magabalik. Ini nga mga tinaga ang ginahambal kadungan sang pagpalit sang abo sa agtang sa mga tumuluo sa pag-obserbar sang Ash Wednesday. Nagapadumdum ang bulaton niya ang kabuhis ng tao sa kalibutan ang may katapusan. May pila ka tumuluong apisal sa kasabalagan sa lawas. Nagtingwa gid nga makapamadle sa Haro Metropolitan Cathedral. Kasubong na lang sang 81 anyos nga si Rosalind nga naga-walker na bangod may komplikasyon sa tigipusoon. Nagatuman lang kita sang aton nilimuon bila Katoliko sa pagpenitensya upod sa aton Ginoo. Ginatagan man sang tion sang first-year college student ngayon nga makapamadle sa tion sang ilang vacant period. Kang last week pagal, lantaw sa naka-schedule. Tapos kung may vacant kami nga, pwede ka Subong Ash Wednesday ang pagsugod man sang Kwaresma. Gani ginapahanumdom sang simbahan ang pagbuwasa kag pag-abstinensya subong nga Miyerkules di Madles kag ang tag sa Biyernes sa sunod sang 40 ka adlaw. Bot silingon, buhina na kadamuon sa pagkaon kag paglikaw sa pagkaon sa karne. Ini nga mga sakripisyo ang nagadala sang mas matalo mga pagpangamuyo kag paghinulsol. Magluwas sa pagbuwasa sa pagkaon, nagapanawagan man ang simbahan sa mga tumuluo na magpuwasa sa paggamit ng cellphone subong nga Kwaresma.
we remove sa mga apps no nga makadala sa aton sa kasalanan no antes kita magtulog kag pagbugtaw naton sa aga avoid naton nga amo na dayon adakpo naton o kon nga malpulaw gi kita para nga may tinion kita sa papangamuyo. Madamo man ang nagtambong sa ginhiwat ng mga misa sa San Sebastian Cathedral sa Bacolod City. Bilang pagpamalandong sa Ash Wednesday kag Kwaresma, naghatag ang pila ka mga tumulos ang tiyempo agad mamati isang pulong sa Diyos. Isa na diri si Lorraine nga aga pa nagbugtaw para magtambong sa misa. Ini special gini. Kay diri kita gadumdum kita sa pagsaulog sa aton nga pagkilala sa pag naghalin kita sa dust, magabalik kita sa dust. Tradisyon na sa pamilya ni Ivan nga umpisa ng Kwaresma na dumdumon ang mga nanging sakripisyo sang Ginoo. Pag-uuli yan ang sa mga labinigid sa mga pamilya. Kailangan magpalanggana yun sa tapos ini nga bagong kabuhi man nga ginatang sang Ginoo sa aton subo. Jert nagalaom ang simbahan nga ang abo sa agtang ang hindi lang kuntani mangin external nga butang kundi magatulod sa tagsa katumuluo sa matudtod nga konbersyon kag pagpadalong pagid sang relasyon sa Ginoo. Jert, Madamo gid nga salamat sa update, Kim Salinas. Sa Negros Occidental naman nagwa sa assessment sa Toboso MDRMO nga padayon nga nag-usmod ang sinkhole nga nadiskubre sa nabuking nga bahin sang Barangay General Luna. Halin sa 7 naglabot na sa 11 katapak ang kadalumon sang sinkhole kahapon, Pebrero 17. Ginatunan na ang pagpabakwit sa masobra 5 ka mga pamilya nga nagapuyo malapit sa lugar. Right after siguro ma-inspect sa proper authority kung ano man din ang recommendations nila sa area, kung kinanglan yun evacuate o pasayloon ang mga istar sa kalapit na area. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Mga kapuso, bago rehabilitate nga Landone flyover nakitaan sa mga depekto. Flyover siraduhan liwat para kay Uhon. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas. Setyembre 24, 2025, sangkin suguran ang 77 million pesos nga rehabilitation works sa Landone flyover sa Iloilo City. Ginpasiraduan ng dalan nga nagtugas ang pagpugok sang trapiko. Disyembre 22 ang ini ang natapos, kag Disyembre 29 sang ginbuksan. Apang matapos ang halos 2 ka bulan, liwat ginsiraduhan ang flyover bangod kinahanglan liwat kay Uhon. Ini bangod sa mga nakita nga depekto sa inspeksyon nga ginpatigayon sang DPWH 6 sang Enero 18 kag Pebrero 4, 2026. Sugod kahapon, isa ka bulan nga siraduhan ang flyover tag sa alas 8 sang gabi, tubtob las 5 sang aga. May monitoring kita sinadira sa area. Ginpatawagin ni nato ng ilang contractors nga they should follow sang agreement no nga present nila. Full closure na sa gabi kay hingagawon nila dran. Apisar hindi na rush hour ang closure. Dugang pa ini sa gihapon nya hol sunod sa pila ka motorista. Ambres nga 2 akong katrep sa amin, mo na lang isa. Wala December tapos na. Pebrero 3 ang nagsulat si Councilor Cedric Abaluna, Chairman sa Committee on Transportation sa DPWH 6. Agud ipalabot ang reklamo sa pila ka motorista nga madanlog ang bag-o asfalto nga dalan. Sabat ni DPWH 6 Regional Director Engineer Denise Maria Ayag sa konsehal nga base sa ila assessment, may mga nakita nga minor scaling kag pagtuaw sang buho-buho sa flyover. Ini kuno bangod sa pag-ulan. Temporaryo nagbutang ang ahensya sang slow down kag keep distance signs. Apisar sini, magasulat sa gihapon ng chairman sang Committee on Engineering, Construction and Public Works ang Iloilo City Council sa DPWH 6. Padala ko subong sulat kay mapatawag ko sila. Mapangayo ko explanation. Upod Caramel Porquia, Kim Salinas, One Western Visayas. 24 kay empleyado sang binalbagan LGU ang nagpositibo sa gipatigayon drug test sang nagligan nga semana. Lakip sa mga nagpositibo ang pila ka contractual kag casual employees sunod kay Mayor Emmanuel Aranda. Inibase sa resulta nga nagwa subong adlaw. 400 ka empleyado ang gipaidalon sa drug test bilang kampanya sa LGU batok sa ilegal nga droga. May positive gate daw suran dito mamon pa drug test. Casual ka contractual. Hindi na ikipag-renew, hindi ikipag-batuno na
Ginsuspindi ang face-to-face classes sa Iloilo Doctors College, Subong adlaw matapos makabatong ng isa ka estudyante sang bomb threat alas 5 kaina sang kagahon. Ginapahayag ginpadala ang pamahog sa messenger lakip ang voice message. Gilayon nga gin-inspeksyon sang explosive ordnance disposal ang bulutuan. Matapos ang 2 ka oras gindeklarar nga clear sa bomba ang among nga bulutuan. Padayon ginatumod ang sa likod sang pagpamahog. Ini ang 11 nga bomb threat sa Iloilo City subong nga tuig matapos ang asod-asod nga pagpamahog sa mga bulutuan sa syudad sang 2025. Si Ma'am Sasko man ang whatever ang tuloy berarti siya man nagapag-isin siya mama kaya nakata sa disturbo po so far we will do our best. Most wanted person sa Bacolod City nga suspect sa paglutang sa magutod sa Barangay Mandalagan sang 2025 nga dakpan sang kapulisan. Yaring balita nga aton gintutugan. Pinagi sa tracker team sang kapulisan na tultulan ang ginapanaguan sang 40 anyos nga si Alan Delector. Siyang inatudlo naglutang sa magutod sa Barangay Mandalagan, Bacolod City sang Setyembre 2025. Kinserbihan ang suspect sang warrant of arrest sa kaso ng murder kag frustrated murder bangod sa pagtiro sa magutod nga Harold kag Harley Espina. Diyan lang siya sa Banahaw Street. So na-verify naman ng suspect natin na si alias Unge. So definitely our tracker team of Police Station 4, our operatives, we immediately effect the arrest, serve the warrant of arrest. Buo sa insidente, ginbawian sa kabuhi si Harold kag nasamaran ng giauton niya si Harley. Daan niya hilgotanon ng motibo sa pagpanglutang sa magutod. Apang hugot niya ginapanginwala sa suspect ang aligasyon sang kapulisan. Sa inangatan niya, may pilas ko sa tiin ba, may hamyang kami nga, utol ko na patay pa naman. Wala ko na sa muna yung time niya. Hindi ko na sila kilala gani. Natukiban niya bulbado man ng suspect sa ibang pang kaso sa Bacolod City. Ginapangita pa sa kapulisan ang isa pa kaupod ni Alan sa pagpanglutang. Adrian Priatos, 1 Western Visayas. Sa iban pang balita, nagnubo sang 1 peso and 6 centavos per kilowatt hour ang sukos ng kuryente sa more power sa mga konsumidor sa Iloilo City subong nga Pebrero. Halin sa 12 pesos and 66 centavos per kilowatt hour sa Enero, yara na ini sa 11 pesos and 60 centavos per kilowatt hour subong nga bulan. Inibangod sang pagnubo sang presyo sang kuryente sa spot market. Dugang pa diri ang pagbuhin sang outages sa generation plants kag manubo nga demand. Una na nagpanubos ang electricity rate ang Ileco 1 kag Capelco sang 2 pesos per kilowatt hour. Mapuso yari na dapat bantayan sa Encantada Chronicles Sangre. Masabat na bala ang mga palamangkutanon kag duda ni Armea. Sino bala ang mangin iya mga kaapin? Bantayan inatanan 8:05 p.m. sa GMA Prime pagkatapos ng 24 oras. Samtang, insakto ba ng desisyon ni Joey nga magsalig sa bago nga mga biyan? Ano ba lamang epekto sinisi at trabaho? Bantayan ina mga kapuso sa Never Say Die 8:55 p.m. sa GMA Prime. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Nagdangat sa 1.4 million pesos ang balor sa suspected shabu nga nakuha sa 3 ka mga individual sa Simon Ledesma Haro, Iloilo City. Arestado sa operasyon nga ginpatigayon sang Iloilo City Drug Enforcement Unit ang 3 ka mga high-value individual nga sanday alias AJ, alias Mulmol kag alias Maymay. Subject sang operasyon si alias AJ nga base sa record sang otoridad. Pila naman ka beses nga nadakpan sa mga operasyon kaangot sa illegal nga droga. Diri man lang kuno sa syudad nagakuha sa supply ang subject. Pilaso ng 4 ka persona sa magbungguanay ang 2 ka motorsiklo sa Barangay Lapas, Hamtik Antique. Suno sa Hamtik Police. Sakay sa isa ka motor ang mag-utod nga babayi, kag lalaki pagkadto sa San Jose. Hali naman sa Barangay Kalala, Hamtik ang 2 ka mga lalaki nga sakay sang isa pa ka motor. Ginapahayag nga hubog ang rider, rason nga nangagaw ini sang linya sa mag-utod. Yara na sa maayo nga kahimtangan ng mga nasamaran. Ginbawian sang kabuhi ang 52 anyos nga si alias Ricky matapos magkabunggo sa truck ang tricycle nga ginamaneho sini sa Barangay Suay, Himamaylan City. Suno sa kapulisan, halin sa proper sa syudad, padulong sa Kabangkalan City ang tricycle. Sang nakalabot sa lugar, nawadan sang kontrol ang tricycle driver kag nagdiretso sa nasugata nga truck nga ginamaneho ni alias John.
Sa iban pang balita, nasapuan ang bangkay sa isa kalalaki sa kilis ng suba sa barangay Palali, Banga, Aklan kahapon. Sunod sa kapulisan, ginkilala ang bangkay sa iya mga himata nga amo ang 58 anyos nga si alias Rod sa barangay Pulo sa amo nga Banwa. Pebrero 14 sang nagpa-blotter sa Banga Police Station ang himata sini nga siya ang missing pumalin pa sa Pebrero 13. Si Rod ang ginapahayag nga nagasuprer sa kondisyon nga epilepsy ukon kuyap. Base sa investigasyon sa scene of the crime operatives, pagkalumos ang ginkamatay sang lalaki. Nagapati man kuno ang pamilya nga wala sang foul play sa kamatayon sang biktima. Wala natin siya matutukoy kung ilang days na po siya sa paanod siguro sa river. Sa Negros Occidental naman, ginbawian sa kabuhi ang magtiyo nga si Jesus Sadia, 42 anyos, kag siyam katuig nga bata nga lalaki matapos malumos sa suba nga sakop sang barangay Mabini, Cadiz City. Nagapamunit ang tiyo upod sa duha ka mga minor de edad nga hinablo sa suba malapit sa ila puluyan antes matabo ang aksidente. Naanod sang tubig ang tsinelas sang siyam katuig nga lalaki. Gintuyo nga langson sang magpakaisa ang tsinelas apang parehos sila nga naanod sang tubig. Nasalbar sang tiyo ang isa ka minor de edad. Sang ginbalikan na ang isa pa kahinablos, pareho sila nga nalumos. Kung sampay nagapamunit sila, nabuyan sa bus. Ay chinelas na pilutaw, ginlagas niya. Ang peculiarity sa suba, usually kantilado. Napakita sa tiyo, giningagaw niya salbaran niya nga hinablos. Tuhaman sila ang wala na nakabuto kahit tungkol siguro sang karet sa suba. Lalaki patay matapos ginbunos ang ginapahayag iya man lang abyan sa barangay Quintin, Salas, Haro. Si Julius Bilacaol nakatuto. Gindeklarar nga dead on arrival sa ospital ang 52 anyos nga tricycle driver nga si Romulo Alido. Pasado alauna kahapon sang kaagahon, ini ang ginbuno sang 36 anyos nga si alias Carl sa Telecom Compound sa barangay Quintin, Salas, Haro, Iloilo City. Nagsulod na sa di mo, nagsulod na di. Pagsulod na, brubay, amo itong natumba na lang sa di. Nagambal si ang ako niya, utod niya. Mama, why na dugaan si Papa? Ang biktima kagang sospek ang ginapahayag nga mag-abyan man lang. Lunsay kuno hubog ang mga inis ang nagluntad ng insidente. Suno sa himata ni Romulo, nagtabo ay ang duha sa guwa sang balay sang biktima. May impormasyon nga naakig ang sospek tungod gintulod sang biktima ang motorsiklo. Sila ang nagbaysay, tubtob gintapungol sa sospek ang biktima. Natambagan pa sa mga himata sang biktima ang duha. Nagpauli man si Carl, apang si Romulo, nagwa pa si Ilabalay. Kag wala ginalauman nga magabalik pa ang sospek nga armado sang kutsilyo. Nag-angkon ini sang samad sa natuong nga ilok. Sa hot pursuit operation, nadagpan man ang sospek sa Ilabalay, apang wala na recover ang kutsilyo sini. According sa iya, ginhaboy niya, pagtabo, ginhaboy niya, kag wala na niya, wala na naton makita ang mga kutsilyo. Yara sa kustudiya sang Iloilo City Police Station 3 si Carl. Wala man ini naghatag sa pahayag sa news team. Ginahanda na sa karon ang reklamo nga homicide nga igapasaka batok sa suspect. Upod kay Cirilo Rendoque, Julius Bilacaol. 1. Western Visayas. Mga pungsod, duha ka weather systems man gihapon nag-apekto subong sa pungsod. Amo sa gihapon ang mabugnaw nga amihan kag mainit nga easterlies. Sa datos sa Metro Weather, may chances ang lapta-lapta nga ulan sa bahin sa Aklan, Capiz, kag ibang bahin sa Negros Occidental. Mga kapuso, looks can be deceiving ang eksena sang ido sa Sultan Kudarat nga si Yani. Sa una, chill lang ini apang sanggin latag na sang iya fur mom ang kwarta sa cutie mode activated ang ido o kon nag-ala security. Ang fur lolo nga nagpakuno-kuno nga makuha sang kwarta, gintulok pa sang masakit kag ginbalabagan sang ido. Mensahe gani ni fur mom Janine kay Yani, God gave me you. Protective gid man kuno ang hinuptanan sa iya mga gamit. Wow! Sana all nga pets kasubong nimo Yani.
Sa aton mga kapuso diri sa Western Visayas kag Negros Occidental, subong man sa aton mga kapuso abroad, madamo gid nga salamat sa pagtutok. Mag-isa kita kag ibalon ang mga balita tungod local news matters. Ako si Gertrude Charlotte Tan, ini ang One Western Visayas, bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod.